So, yung nilagay dyan guys, na ingredients sa meatball, fish ball, halo mo na yung, bumili kayo ng isda, ipagiling nyo, bumili kayo ng squid, ipagiling nyo, and of course, bumili rin kayo ng baboy, no, ipagiling nyo rin. At saka syempre guys, meron siyang shrimp, hindi mapapahuli ang shrimp, and of course, lalagyan nyo ng itlog, no, at saka so ito yung ginamit namin ni Lola. Ayan o, yan yung tart, yan, tapioca tart ang gagamitin nyo guys, and of course lalagyan nyo siya ng kaunting salt and pepper. Pagkatapos haluin nyo ng mabuti guys, kaya ganyan. Tapos ganito, sa gusto mag-business dyan, gawin nyo na ito. Tsaka syempre, mahina lang yung apoy guys. Huwag masyadong malakas. Kasi minsan, kapag malakas ang apoy, luto na sa labas, sa loob, hilaw pa. Diba? So, ganyan lang kulay niya. Hindi siya masyadong black, no? Tamang brown lang, no? Pero guys, syempre, pag ginawa nyo ito, hindi madali guys, nakakapagod sobra, kasi katulad niya, haluin mo ng haluin, tapos mainit mo, at saka syempre kailangan maraming mantika. So nilagay namin dito guys na mantika ay halo-halo yan, dalawa peanut na oil para mas mabango, masarap, at saka corn oil. So dalawang oil ang hinalo namin ni Lola para daw mabango ang amoy niya. Dalawang mantika hinalo namin, corn oil at saka peanut oil. So ayan na nga guys, ayan, kung napapansin nyo, ayan o. So ginagamit ko guys ay chopstick. Ayan, chopstick guys, kasi ang chopsticks mahaba, so tsaka hindi siya madudurog kasi nga maliit lang ang ng chopstick, no. So ayan lang guys. Pag nasa Pilipinas ako, gagawa ako nito. Pero guys, syempre, sasabi nating expensive, no? Kasi ang ingredients, mahal yung baboy, mahal yung pusit, no? Mahal yung sugpo na giling, at saka syempre yung squid niya. May squid siya guys, na fresh, and of course, meron siyang squid na ilalagay nyo na dry. So, yung dry na squid, babagyo muna sa tubig, at saka pag lumalambot na sa kanyo, putol-putulin na maliit. Kaya kung titingnan nyo guys, meron siyang ganyan. Squid yan guys. Ayan o. Ayan, squid yan. Tapos, piprito nyo guys, at saka kailangan maging brown ang kulay niya ng squid dry. So, ibig sabihin, meron siyang squid na fresh and meron siyang squid na dry. Diba? Ayan, o. Tingnan nyo guys, ang ganda na ng kulay na. O, diba? O. So, hindi siya madali guys, kasi mainit talaga guys. Totoo yan. Ang init mo, pupunta sa mukha mo. Sunog na. Alam, syempre, gagamit tayo ng sunblock. O, ayan guys. Pagkatapos nito guys, gumamit tayo ng ito. So, ito. So, marami tayong ayan, para malaman nyo kung ano yung kulay niya. So, ayan ang kulay niya guys. Ayan. At saka, kapag malapit na talaga siya maluto, no, palakasan nyo ng apoy ng biglang lakas. At sabay pahinaan. So, ganun ang technique niyan guys sa tamang pagluluto. Pag unang lagay nyo guys, kailangan mahina lang apoy habang naglalagay pa lang kayo, no. Tapos pagtapos na, kunyari madami na kayong nilalagay dyan, tapos saka nyo medyo palakasan ang apoy, kunti lang. Ayan, pag nakita yung medyo brown na parang malapit na maluto, medyo palakasan nyo ng apoy at sabay pahinaan na naman. So ganun yung technique nyo guys, para mas hindi yung, kasi minsan may nakikita ako, minsan kahit siyempre bumibili tayo, no, para bang masunog yung gawa nila. Tapos hindi masyado luto sa loob. So, ganoon ang technique yan guys, kung talagang tayo ay mahilig sa pagluluto.
Kailangan alamin natin yan. Hindi yung basta-basta luto lang tayo. Katulad yan guys. Nandito tayo nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi naman katulad sa bahay lang natin o ano. Kasi minsan may mga amo guys na masisilan guys. Meron mga sisilan ng mga amo. Pag bumagsak ka dyan guys sa pagluluto sa mga minsan diba, pag hindi okay ang luto mo, ayan, pagkakalitan ka ng amo mo or basta hindi okay. So, ayan guys, ayan lang. I-off ko na natin live. Ayan, sana nakapagbigay ako ng tip para sa inyo. Bye-bye!